Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak, nawawala't nalalagas kapag ito'y nahanginan, nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan sa sinuman na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Mga awit, Kabanatang 103, mga talatang 15 hanggang 17. Let's talk about your life. Pag-usapan natin ang patungkol sa iyong buhay. Ayon sa ating binasa, ang buhay mo, ang buhay ko sa mundong ito ay katulad ng damo. Damong sariwa, damong lumalago. Ito ay katulad din ng bulaklak. Sumisibol, namumukadkad, lumalago. At isang araw na lang, ito'y mawawala, malalanta, at babagsak at hindi na ito makikita. Napag-isipan mo na ba, kaibigan, ang buhay mo? Napag-isipan mo na ba kung saan mo gugugulin ang buhay mo? Ang buhay natin ay maiksi. Ang buhay natin ay katulad ng isang usok na nakikita at pagkatapos nawawala. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, paano mo ba ginugugol ang buhay na ito na ibinigay sa iyo ng Diyos? Saan mo ba ito ginugugol? Sa mga bagay na material lang, sa mga bagay na nawawala, nasisira. Sa araw na to, I want you to take a closer look at your life. Ang katotohanan, lahat tayo, isang araw, mawawala, mamamatay, lilisanin natin ang mundong ito, iiwanan natin ang ating mga mahal sa buhay, iiwanan natin yung mga material na bagay na pinag-ipunan natin, mga pera, alahas, kayamanan, magagandang bahay, damit, lahat ng ito, hindi natin madadala sa ating pupuntahan. Sa verse 17, sinabi rito, ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Kaya kaibigan, alam ko na matagal mo nang alam, but I want to emphasize kung gaano kalalim, kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, para pasanin ang kasalanan mo, ang kasalanan ko, para maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, Ama, ibinigay niya sa iyo, ibinigay niya sa akin ang pag-ibig ni Jesus. Upang sa ganun, kapag nanampalataya ka sa Kanya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Alam ko na matagal mo na itong naririnig. Matagal mo nang naririnig sa mga pastor, sa mga ngaral, sa mga radyo, sa telebisyon. Pero kaibigan, kahit na corny, nakakatawa man sa pandinig mo, I want to tell you the reality, the sad truth. Isang araw, ang mga mahal mo sa buhay, maging ikaw, maging ako, mawawala sa mundong ito. Ang pinakamahalaga, kaibigan, mawala ka man sa mundong ito, kailangan alam mo kung saan ka pupunta. Sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 13, verse 13 to 14, fear God, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang kautusan, sapagkat ito ang katungkulan ng bawat tao. Verse 14, sapagkat dadali ng Diyos sa kahatulan ang lahat ng mga ginawa mo, ang lahat ng ginawa ko, kasama yung mga tagong bagay, mabuti man o masama. Muli kaibigan, napag-isipan mo na ba ang buhay mo? Nakita mo na ba? Na-realize mo na ba kung gaano kaiksi ang buhay mo sa mundong ito? Dagdag pa ni Haring Solomon sa verse 8. Sabi niya, ang lahat ay walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. Nakita ni Haring Solomon, ang pinakamayamang tao na nabuhay sa mundo, na ang lahat ng bagay walang kabuluhan. Lahat ng bagay walang kabuluhan, sapagkat nalaman ni Solomon na ang mga ito ay walang kabuluhan
ang kanyang kayamanan, ang kanyang katalinuhan, sapagkat isang araw iiwanan niya rin ito. Kaya sa mga sandaling ito, kaibigan, think about your life. Think about yourself. Think about your life. Isipin mo ang buhay mo. Ayusin mo ang buhay mo. Itama mo ang buhay mo. Itama mo ang relasyon mo sa Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, kaibigan, kung gusto mo na maging maayos ang buhay mo at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sumunod ka sa panalangin ito. Manalangin ka ng buong puso. Sabihin mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, lumalapit ako sa iyong paanan. Humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako. Panginoong Jesus, salamat. Ibinuwis mo ang buhay mo doon sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Namatay ka para sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, binubuksan ko aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa buhay ko, Panginoong Jesus. Marami pong salamat. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, ang pagtanggap mo kay Jesus, ang pagtama mo ng buhay mo, ang pinaka-the best na desisyon na ginawa mo. Sapagkat isang araw, babawian ka ng buhay at harap ka sa harapan ng ating Diyos upang magbigay sulit sa Kanya. Muli, maraming salamat sa pagsama mo sa akin, kaibigan, dito sa The Praying Mom. Kung may mga problema ka, kahilingan sa panalangin, ilagay mo lang ang prayer request mo dito sa comment section para isama kita sa aking panalangin. Naway ingatan ka at samahan ka ng ating Panginoong Jesus sa buong isang linggong ito. God bless you.